Uy! Part 6 na ito. Nasa description o comment section ibang parts, like and subscribe ka na rin po kung bago ka pa lamang sa ating channel at huwag kalimutang i-all ang notification bell nang lagi ka pong updated sa ating uploads. Salamat! Di nga tayo nagkamali at may something sa mga nakaraang kaganapan, kung saan ang bandang tutuluyan na nga sana ni Director Yamato itong si Adonis ay umeksena pala itong si Doroka na ginamit ang kanyang mahika na tinawag nitong love spell Mandragora, kung saan di na nga makagalaw ang mga apektadong kalalakihan, na may markang puso-puso sa kanilang katawan. Agad na ngang nilapitan ni Doroka si Director Yamato at tinanong kung ito raw ba ang kanilang leader, na lubos na ngang pinagtataka kung papaanong di niya makontrol ang katawan niya at tila nasunod lamang sa dalaga. Pilit na ngang nilalabanan ni Kuyang Director ang nasabing spell ng dalaga habang itong si Adonis naman ay todo sulsol na samantalahin ng araw ni Doroka ang pagkakataon at tapusin na ang buhay ng Deyong hapon. Ngunit sa pagkagulat nila ay iminungkahi ng dalaga na tapusin ng araw nila ang paglalaban-laban at imbes ay magbati na at magsikamayan. Mag-promise nga raw itong si Director Yamato na di na kailanman aatakihin pa ang mga witches at maging itong si Adonis. Mag-promise raw ito at tatanggalin niya mabilis pa sa alas 5 ang kanyang spell, pati na rin mga kasamahan nitong mga sundalo ay papakawalan niya dagdag pa nga nito. Na ano ka na Doroka, katulpa more na hype ka baka nakakalimutan mo pinatay ng mga yan si Ana na best friend mo, tsaka tumingin ka nga sa paligid mo seryoso ka papakawalan mo kumatay sa lahi mo litanya na nga ng bida natin kay Doroka at apakatanga nga raw. Pag di mo yan pinatay ikaw papatayin yan sa Smeriasep naman talaga. Siyang tunay nga ay nagawa ng makagalaw ni Director Yamato na pinagbubugbog na nga ang tanga-tanggang dalaga. O ayan, romansahin mo ka Maoko kung di ka ba naman tanga ano ka pinanganak kanina banat na nga ng Director habang binabanatan ang gaga. Ay sabagay kanina ka palang pala pinanganak literal, pero di yun rason para kalimutan mo ang ginawa ng lahi nyo lalo na nitong tanginang Adonis na ito sa aming mga tao panggigigil na nga nitong si Director Yamato. Sinisi na nga rin ito sa kanila ang nangyari sa kanyang kapatid at kung wala nga raw sanang magic ay wala ring sanang pinag-ugatan lahat ng mga kaganapan ngayon, ika na nga ni Boy Sisi hanggang sa rumbat na nga ang dalaga na siya rin naman daw na sandamakmak na ang pinatay, na nagpatigil na nga kay Director Boy Mapanisi. Di mabilang na buhay na nga raw ang dumb anak sa magkabilang panig simula pa noong witch hunt magpahanggang ngayon, at since may science na pinagmamalaki ng araw ang mga tao ay ano pa nga raw ba ang makukuha nila sa pagpatay sa mga natitirang witches na di naman sila inaano ika na nga nito sa gago. Dati naman daw magkakaibigan ang tao at witches kaya why not tapusin ang araw nila ang sigalot ngayon, at magsimula nga raw sila sa pagpapaalis ng kanilang sundalo. Pilit pagkumbinsi na nga si ate mo sabayan pa ng todo-todong love spell nito kay Director Sisi kaya napapa-flashback na nga si kuya mo sa tindi ng resolve nito sa sarili, at siya nga raw si Director Sisi Yamato at di siya papatalo sa simpleng spell lamang ng bruhang ito. Sa tagal nga ng pagmumuni-muni ng dalawa ay sumapaw na itong si Adonis na siya nang ang sumaksak, sa puro sisi ang dada at putak, at tanging paghihiganti nga lang raw ang meron siya at mangingibabaw. Love spell, mukhang may maiaambag ka din pala ika na nga nito kay Doroka sa naiabot na nga ng kamay niya dito at gamitin nga raw nila yun para ubusin lahat ng tao. Samantala, agad ipinabatid na nga nila sa Emperor ang mga kaganapan ngunit at sinabing ongoing pa rin nga raw ang bakbakan nila Director Yamato sa mga nasabing witches, medyo mahina nga raw data nila kaya eto lang sa ngayon ang detalyeng nakuha nila dagdag pa nga ni Kuya Mensahero. Tila baliw na nga itong Emperor at kung ano-ano na ang pinagsasasabi. At sigurado nga raw siyang mauubos ang witches pati na rin ang witch apprentice na si Adonis. Patayin nga raw nila silang lahat sabay buwahahahahahahahaha. Pati si Kuya Mensahero ay di may tago ang pagtataka sa asal ng kanilang emperor. Talunan nga raw itong mga witches at tumakas sa moon banat na naman nga nitong emperor. Sabay ni romansa na nga ang misis niya at per-in nga raw siya nito. Sa wakas na wakasan niya na nga raw ang mga witches sabay malabaliw na tawa na naman nga nito, buwahahahahahahahaha. Abat may papalakpak din nga sila kuya mo. Baliw ampota naman ang sa isip-isip ni Kuya Mensahero mo. Tila aso na nga itong yakap-yakap ang kanyang asawa hanggang sa nag-activate na nga ng spell itong asawa sabi ko na witch isang love spell at binulong sa emperor na mamatay na nga raw ito. Okay naman nga si Tanda habang may pa-background music pa ang mga tanga. Pang-ising-isi na ngang naglakad ang Emperor papunta sa gilid ng building na kinabahala na nga ng mensaherong sundalo,
ngunit walang magawa at nasa ilalim na nga ng spell itong matanda. Go sexy, go sexy, go sexy sexy love, pag-cheer na nga ng queen dito hanggang sa makaakyat na nga sa kanto ng building itong emperor. Pilit pagpigil peren nga si Kuya Sundalo mo ngunit wa epek sa emperor na may tama sa ulo. Teary eyes pa nga ito at love na love niya raw queen niya kaya ginawa niya lahat para dito. Sweet naman ng mister ko na yan, o siya mamatay ka na, ika na nga ng bruha, and boom, tumalo na nga ng building ang haring na baliw. Back up guys, pagradyo na nga ni Kuya Sundalo at may witch nga raw sa kastilyo. Ngunit kalaunan ay nadali rin ang love spell nitong bruha kaya ayon, sunod sunora na rin kaya wala rin. Lumutang na nga rin sa eksena itong si Kuya Kulot last time na director ng intelligence agency na si Usagi, nakampan din pala nitong witch all this time. Na tinanong na nga nito kung may problema daw ba if pinatay niya na ang emperor. Okay lang naman banggit naman ni Usagi at wala na rin naman daw ito pakinabang sa kanila. Problema na nga lang raw niya ngayon ay ang mga kalahi niya dahil sa mga lalaki nga lang raw yung epekto ang kapangyarihan niya. Dagdag naman ni Kuya na kay Ate Bruha na nga raw ang buong mundo na pinabulaanan naman ng witch at alam naman daw nito kung ano talaga ang nais niya. Sabay pinaalalahanan na nga si Kuya Kulot na siguraduhing hindi na dummy ang dadalhin nilang katawan dito. Sure my queen naman sagot ni Kuya, na binara na nga ni Ate Bruha at di na nga raw siya queen kaya tawagin na lamang siya nito sa maiden name niya. Dito na nga pinakilala si Ate Witch na si Dorothea Greth, ang Witch of the Unknown. Samantala, balik kila Adonis na lubos kinokontra pere nitong si Dor Oka, kaya hinayaan na lamang munang mag-moment ang dalaga habang sinamantala ang spell nito sa mga natitirang sundalo, na isa-isang pinagpapatay na nga ng gago. Pilit mang nang lalaban ng mga sundalo sa spell nitong si Dor Oka ay wa epek, na sinabayan pa nga ng kabrutalan nitong bida natin kaya maging si ate ay napatulala na lamang, na napaisip na nga rin na gamitin ang kanyang spell kay Adonis mapigilan lamang ito. Ngunit pumuporma pa nga lang ito ay binyantaan na ito ng bida natin at sige, gawin nga raw nito, kung nais nitong muling mamatay na nagpatigil naman nga kay Dor Oka. Kuya tama na maawa ka, pakiusap na nga ng mga sundalo sa nag-uurumintadong gago ngunit tinatawanan lamang sila at anong tigil-tigil friends ba tayo ika na nga ng gigil. Maging si Dor Oka ay pilit pa ring pinipigilan ang binata at wala rin daw magagawa at mababago ang pagpatay nito sa mga sundalo. At patuloy na cycle ng paghihiganti lamang ang ibubunga ng katangahan nitong mangmang. Huwag mo ko pangunahan at pangaralan, puro ka mouth kala mo naman kagandahan. Pangit mong hayop ka manahimik ka ika na nga ng bida natin sa pakialamerang dalaga. Ayaw peren paawat ni ate at nakakalungkot nga raw at nakakasawa na kaya tumigil na nga raw itong si Adonis ngunit wala talaga, dead mamula kay Kuya. Rekta na nga nitong pinuntahan ang katawan ni Director Yamato kung saan isinagawa na nga nito ang paggaya ng boses nito at pagkuha ng mukha nito, na siya nang ang pinakita last time na pagtawag nito sa headquarters ng mga tao sa mundo sabi ko na sa inyo pula na yung mata at kakaiba. Nalubos nagbigay na nga pag-asa sa mga mangtangang tao at inakalang nagtagumpay sila at nanalo sa mga kalabang nasa buwan. Ayun na nga sa mensahe nito ay naubos na nga raw nila ang mga witches ngunit sa kasamaang palad ay siya na nga lang raw ang natira sa lahat ng kanyang kasama. Kaya mag-isa na nga lang raw siyang uuwi sa Earth dala-dala ang ulo ng witch apprentice. Lakas naman ang pakiramdam nitong si Director Theta at sinabing di nga raw si Director Yamato ang kanilang kausap. Sabay pinakita na nga sa kabilang linya na suot lamang ng ating bida ang mukha ng napatay nitong si Director CCST Yamato. Matapos nga ang tawag ay buhay pa pala itong amoy alkempor na ito at sinabing ito raw pala ang plano nitong si Adonis simula pa lamang, at sinakripisyo nga lang raw sila para sa pansariling layunin nito. Hinayla na nga ni Adonis itong nagmo-moment na si Dor Oka at kakailanganin nga raw niya ang kapangyarihan nito, na sinampal na nga siya at gigil sa kanya. Hype ka ano sa tingin mo ang iisipin ni Chloe pag nakita kanya ngayon tanong na nga ng nanggigigil na dalaga sa ating bida, wala talaga at deadma lang ang kuya mo hanggang sa palibutan na nga sila ng liwanag na nagpapahiwatig na nagsimula na silang e-teleport ng mga taga-Earth. Bye-bye Adonis patawarin ka sana ni Papa God sa lahat ng iyong kasalanan, ika na nga lang ng matandang witch sabay nag-sorry sa kanyang mga kapwa witch at di nga raw sila nagtagumpay na muling ibalik ang dignidad ng kanilang lahi. Palem World, Palem Universe, Palem Viewers. Samantala, sa headquarters naman ng Earth ay nakahanda na sila Director Theta na salubungin ang pinagdududahan nitong laman ng teleportation na si Adonis,
At ipaghihiganti nga raw niya si Director Yamato sa Smeriasep walang katapusang paghihiganti. Kung ako sa inyo lods panggigilan nyo na lang like at subscribe ko dyan, hahaha, salamat.